Pope John Paul II sa mga Santo Papang pinakaminahal ng publiko. Sa kanyang pagkamatay, nagsimula ang paghahanap ng papalit sa kanya. Mahihirapan ang bagong Santo Papa na siya ay pantayan. Naganap ang conclave noong April 18, 2005. Mga kardinal lang na wala pang 80 taong gulang ang maaaring sumali. Maraming naging haka-haka tungkol sa lihim na eleksyon. Isa sa mga pangunahing kandidato ang 78 taong gulang na si Cardinal Ratzinger. Habang kausap niya ang kanyang driver, nilinaw ng kardinal na walang kabuluhan ng mga haka-haka. Bigla ko naisipang itanong sa kanya nung araw na yon, paano pag nahalal kayong Santo Papa? Ang sagot niya, imposible, hindi ako karapat-dapat doon. Pero hindi sang-ayon ang lahat sa kanyang opinyon. Para sa marami, taglay niya ang mga kailangang katangian. Mahusay siya magsalita. Eksperto siya sa usaping pansimbahan. At kaya niyang pag-isahin ang lahat. Noong April 19, sa ikalawang araw ng eleksyon at matapos lang ang 4 na balota, nagpalabas ng puting usok mula sa chimney ng Sistine Chapel. Senyales ito na nakapili na ng bagong Santo Papa. Imposibleng pumili sila ng isang kandidato na hindi sinuturing na star. Isang hindi kilala. Imposible talaga yun dahil para bumoto ang majority, para piliin nila ang isang baguhan, kailangan ng maraming eleksyon. Hindi sapat ang 4, kailangan ng 20. Ibig sabihin, isa lang ang posibilidad. Siguradong isa sa mga sikat ang mananalo. At naisip ko noon na si Ratzinger yun. Napakarami ng mga tagahanga ni Ratzinger na hindi nabigyan ng media ng atensyon. Pero nandun sila para sumuporta. Ang Cardinal Proto-Deacon na si Jorge Medina Estevez ang nag-anunsyo sa pangalan ng nanalo. Sancte Romane Ecclesiae Cardinale Ratzinger. Habang sabik na naghihintay ang 100,000 nananampalataya sa paglabas ng bagong Santo Papa, isang suliranin ang kinaharap ni Joseph Ratzinger, isang problemang walang kinalaman sa relihiyon. Walang damit na angko para sa unang beses na pagharap niya sa publiko bilang Santo Papa. Nagkagulo sa loob ng Vatican. Yun ang sandali kung kailan ang mga opisyal na mananahi ng Pope, ang Gamarelli Brothers, ang patahian sa makasaysayang sentro ng Rome na 200 taon nang tagatahi ng damit ng Santo Papa. Yun ang pagkakataon nila para mapansin dahil mayroong bagong Pope na magsusuot ng gawa nila. Lalabas siya para harapin ang mundo matapos ang ilang minuto sa balcony ng St. Peter's Basilica. Kaya ang kailangan nilang gawin, siyempre magdadala sila ng maraming pret-a-porter, mga ready-to-wear na puting sutana. Pero kailangan nilang hulaan kung sino ang mananalo. Nagkaproblema dahil mali ang hula nila nang pumasok si Joseph Ratzinger na Benedict XVI na ngayon. Sinubukan nila kung may kasya sa kanya. Pero walang sutana na sakto sa kanya. At sabi niya sa kanila, alam nyo, kanina pa naghihintay ang mga tao. Nakita ko sila sa square. 30 minuto na mula nung nagpalabas tayo ng usok. 40 minutes, umabot na ng 50 minutes. Yung mga kawawang mananahi, hindi alam kung anong gagawin dahil wala silang dalang puting sutana na kasya sa kanya. Sabi niya, bigyan niyo na lang ako ng kahit na anong puti. Matapos ang matagal na pagkaantala, nagpakita na si Joseph Ratzinger sa mga sabik na tao sa unang pagkakataon bilang Pope Benedict XVI. Walang alam ang publiko tungkol sa gulong naging dahilan ng pagkakaantala. Bukod sa unang naging problema, kinailangang ulit mag-isip ng Santo Papa ng mabilis na solusyon. Noong lalabas na siya, nagtanong siya kung malamig ba. Medyo malamig nung hapon na yon. Payat siya at madaling ginawin, kaya pinakuha niya yung sweater niya para hindi siya ginawin. Binigay nilang itim niyang sweater at sinuot niya yun sa ilalim. Ang suot niya lang, isang simpleng puting out at sa ilalim, nakasweater lang siya. At nilagyan na lang niya yun ng maraming pontifical vestments sa ibabaw nun. Ginawan lang nila ng paraan para hindi mahalatang walang naihandang akmang mga damit para sa kanya yung mga mananahe. Pero kung titignan niyo mabuti habang itinaas niya ang mga kamay niya, makikita niyo yung dulo ng itim na sweater niya na lumalabas sa mga manggas. Interesting yun dahil isa siya sa mga itinuturing na pinaka-konserbatibong Santo Papa sa lahat. Pero nang mahalal siya, lumabas siya sa balcony at suot lang niya ay siguro pwede niyo nang tawagin na clerical gym suit. Wala pang ibang Santo Papa ang nakaranas ng ganoong problema sa unang pagharap niya sa publiko. Hanggang ngayon, hindi ikinakaila ng Vatican ang kwento. Mi consola il fatto che il Signore sa Gumagaan ang kalooban ko dahil kahit hindi sapat ang aking kakayahan, pinili ako ng Diyos. At higit sa lahat, hinihiling ko na ako'y inyong ipagdasal. Sa mga salitang kanyang binitawan, nakuha ng bagong Santo Papa ang simpatsya ng mga sumasampalataya.
Alam niyang malaki ang inaasahan sa kanya dahil siya ang pumalit sa karismatikong si John Paul II. Ayaw ng mga kardinal sa bagong pope. Si John Paul pa rin ang gusto nila. Gusto nilang ihalal ulit ang isang taong patay na. Kaya gusto nila ng Santo Papang malapit at hindi naiiba kay John Paul II at ang pinakamalapit sa kanya ay walang iba kundi si Joseph Ratzinger. Pareho man ang mga pananaw nila bilang mga konserbatibo, magkaiba ang mga personalidad na ipinapakita nila sa publiko. Si Pope John Paul II, ang Santo Papang pinakamahilig maglakbay, laging nakikihalubilo sa publiko, ngumingiti, nakikipagkamay, humahalik sa mga sanggol. Mas mahiyain si Pope Benedict XVI at hindi niya gustong maging sentro ng atensyon. Isa sa pinakamalaking pagsubok ay kung paano niya gagawin ang trabaho niya. Bilang individual at bilang leader ng institusyon. Santo Papa siya, isa sa mga humalili kay St. Peter, pero isa rin siyang tao. At unti-unti, tinanggap siya ng lahat bilang world leader at media figure at sikat na personalidad. Viva Papa! Viva Papa! Ngayong Pope na siya, hindi na siya pwedeng lumabas at maglakad-lakad o magpakain ng mga pusa o bumili ng grocery at iba pang bagay. Hindi na niya pwedeng gawin yon. Nakatutuwa siyang panoorin. Napakahirap para sa kanya ang kumilos bilang Santo Papa nung umpisa. Mahihain siya, kaya talagang nahirapan siya. Naalala ko pa yung mga unang araw niya. Pag binabati niya ang mga tao, ganito lang siya. Nahihiya siya, pero ngayon nagagawa na niya to. Dahil sa pagkakahalal sa kanya bilang Santo Papa, sentro ngayon ng atensyon si Joseph Ratzinger. Laman siya ng mga headlines sa Germany. Ito ang masayang mensahe sa harap ng pinakamalaking tabloid. We are Pope. Ipinagbabawal sa mga batas ng simbahan na sabihin ng mga kardinal na sumali sa conclave ang mga detalye tungkol dito. Pero nagbigay ng kaunting detalye si Pope Benedict XVI tungkol sa kanyang karanasan. Als langsam der Gang der Abstimmungen Noon, unti-unti nang nagiging malinaw sa akin habang nagbobotohan na ang ulo ko ang gugulong sa ilalim ng gilotina. war mir ganz schwindelig. Parang hihimatayin ako. Ich hatte nämlich geglaubt, Ang paniniwala ko noon, natapos ko ng lahat ng dapat kong gawin at pwede na akong umasang magiging tahimik at payapa ang pagtatapos ng aking buhay. Kaya naman buo ang loob ko nang sabihin ko sa Panginoon, pakiusap, wag po ako. May mga kandidatong mas bata at mas may kakayahang gampanan ng mahusay ang tungkuling ito ng higit mit ganz sa anderer akin. Kraft an diese Aufgabe herantreten können. Isang araw matapos ng eleksyon, may mga lumabas na balita tungkol sa nakaraan ng bagong Santo Papa. Iginiit ng British media na tagasunod siya ni Hitler noong kanyang kabataan at naglingkod siya sa hukbo nito. Alam na ito ng publiko. Pero naging headline na naman ang mga ito nang siya ay mahalal. Paano mo haharapin ang kasinungalingan? Masasaktan ka kahit sa isip mo. Alam mong hindi totoo yon. Napilitan lang siya sumali sa army, kaya hindi siya isang Nazi. 60 taon na mula nang matapos ang World War II, kaya't hindi gaanong gumawa ng ingay ang mga akusasyon. Nagawa rin niyang makawala mula sa anino ng sinundan niya nang mas mabilis kaysa sa inaasahan. Bukod dito, mas maraming dumagsa para makita siya kumpara kay Pope John Paul II. Ang isang pagkakaiba ng mga taong nagpupunta para makita si Pope Benedict at ng mga taong nagpunta para makita si John Paul, lalo na nung malapit na siyang mamatay, ay marami nagpunta para makita si John Paul. Samantala ngayon, nagpupunta ang mga tao para makinig kay Benedict. Nakinig ang publiko kay Pope Benedict XVI, pero hindi lahat natuwa sa kanyang mga sinabi.